Kinikilala ang Pilipinas sa pagtangkilik sa kinagis ng kultura at sining. Kaya naman mula sa likas na yaman tulad ng mga puno at halaman ay nakalilikha ang mga Pilipino ng instrumentong musikal. Isa na nga rito ang angklung. Alamin natin kung ano ito mula sa ulat ni Edwin Eusebio. Angklung ang tawag sa instrumentong musikal na iyari sa dalawang buho ng kawayan na nakakabit sa isang balangkas o frame. Inukit ang mga kawayang ito upang makalikha ng iba't ibang tono kapag ito ay kinalog. Ang base ng frame ay hawak ng isang kamay habang ang isang kamay ay kakanti naman sa instrumento. Ito ang nagbubunsod ng paulit-ulit na tunog. Ang bawat isa o tatlo o higit pang tigapagpatunog ng angklung ay maaari nang makalikha ng himig at kung ito ay sapat sa kinakailangang bilang ng orkestra, ay isang kompletong melodiya ang mabubuo sa pamamagitan ng angklung. Popular ang angklung sa Timog Silangang Asya, bagamat nagmula ito sa Indonesia at may ilang siglo na ring pinatutugtog ng mga Sudanese. Kung kaya't hindi katakataka na ang mismong ang salitang angklung ay nag-ugat sa wikang Sudanese na angkliyong-angkliyongan, na nangangahulugan ang paggalaw ng angklung player at tunog ng klung na mula mismo sa instrumento. Isa pang teorya ng pinagmula ng katagang angklung ay nabuo mula sa dalawang wikang Balinese, ang angka at lung. Angka na nangangahulugan ng tono at lung na nangangahulugan naman ng broken o lost. At kung pagsasabay ng wikang Balinese, ang angklung ay nangangahulugan ng incomplete tone. Batay sa kasaysayan, ang angklung ay paborito ng instrumento musikal ng Asian Archipelago bago ang panahon pa ng mga Hindu. Katunayan, ang angklung ay ginagamit rin sa Java at maging sa West at South Sumatra. Sinasabing ang angklung ang ginagamit na instrumento sa seremonya para sa pagpaparangal kay Dewi Sri o Goddess of Fertility. Itinalaga ng UNESCO o United Nations Educational Scientific Cultural Organization ang angklung bilang Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity noong Nobyembre 2010. Sa paglipas ng panahon, ginamit na rin ang angklung ng mga Austronesian-speaking nations, partikular ng Malaysia at Pilipinas, kung saan pinatutugtog ito bilang bahagi ng Bamboo Xylophone Orchestra. Sa darating na ika-27 hanggang ika-30 ngayong Oktubre, tutungo sa Indonesia ang Learning Tree Angklung Ensemble ng Pilipinas. Binubuo ang mga ito ng mga bata na nasa 7 hanggang 12 taong gulang na may talento at hilig sa musika. Kasama rito si Spring, na anak ni Attorney Mark Castrodes ng PTV News Department. Tutugtugin nila sa Indonesia ang mga katutubong musika ng Pilipinas, kabilang ang Chichirichit at Paru-Parong Bukid at maging ang makabayang musikang Ako Ay Pilipino. Ang Learning Tree Angklung Ensemble ay tinatag ni Francie Castañeda Lacanilao na siya ring nagtaguyod sa Learning Tree Child Growth Center. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.